Isa pong trader ang nawalan ng higit po sa $1.28 million dahil po yan sa isang approval phishing attack. Ayon po sa ulat, ang hacker ay nakagamit ng isang phishing as a service tool na tinatawag na Inferno Drainer. Ang scam na ito ay isang taktika kung saan ang mga biktima ay nalilinlang upang magbigay ng pahintulot sa kanilang wallet. Ito'y isang patunay na napakalaking banta ang phishing sa cryptocurrency world. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang unang tanong ay paano nga ba nangyari ang scam na ito? Sa pangyayaring ito ay pinilit ng hacker ang trader na mag-sign ng isang malicious permit transaction. Sa ganitong paraan, nakuha po ng attacker ang control sa wallet ng biktima. Ang nangyari ay sa ilang minuto lamang nawala ang higit po sa 108 billion pepe. Yan, 108 billion pepe tokens. 73.8 million APO, yan, or APU, at 165,000 na MSTR tokens ng biktima. Kaya yan po yung aktual na tweet na ibinahagi ng PeckShield Alert sa mga nawalang assets, crypto assets ng biktima. Ang mga asset na ito ay agad na ipinamahagi or transfer sa iba't ibang address na kontrolado ng mga scammers. Ngayon ay ano nga ba ang Inferno Drainer? Ang Inferno Drainer ay isa po itong subscription-based phishing tool na ginagamit po ng mga kriminal para lumikha ng mga peking websites at apps. Ang mga ito ay ginagamit para malinlang ang mga gumagamit or users at makuha ang control ng kanilang mga wallet. Ang mga nag-develop ng tool na ito ay naniningil ng 30% para sa paggawa ng phishing websites at 20% naman para sa bawat matagumpay na atake. Ngayon ay paano nakakaapekto ang Inferno Drainer sa crypto ecosystem? Simula noong taong 2021, ang ganitong klaseng phishing attacks ay nakapagdulot po ng pagkawala ng higit sa $2.7 billion. Ito po ay ayon sa isang ulat mula sa Chainalysis. Ang approval phishing attacks ay isang dahilan kung bakit maraming tao ang nawawalan ng kanilang assets. Sa bawat quarter, tumataas ang insidente ng ganitong uri ng mga scams at nagre-resulta sa milyong-milyong dolyar na nawawala. Ngayon ay ano ang natutunan mula sa pangyayari na ito? Ano ang ating natutunan? Ang pangyayari ay isang malaking paalala sa lahat ng gumagamit o users ng cryptocurrencies na maging maingat sa kanilang mga transactions. Importante na laging suriin ang mga permit transactions at tiyaking legit ang mga websites na binibisita. Sa madaling salita ay double check po natin. Kung medyo alanganin pa tayo ay wag lamang pong double check, ulitin po natin hanggang sa masiguro po natin na tama ang lahat bago natin iproseso ang ating transactions. Ngayon ay ano naman ang masasabi ko tungkol dito? Ang pagkawala po ng $1.28 million ay isang malinaw na indikasyon na ang cryptocurrency world ay puno ng panganib o risk. Mahalagang tandaan na habang maraming benepisyo ang cryptocurrencies, hindi ito ligtas sa mga scammers. Ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang iyong sarili ay maging mapanuri at palaging magsaliksik bago gumawa ng kahit anumang transactions. Sa huli, ang pagbabantay sa iyong digital assets ay kasing halaga ng pagbabantay sa iyong pisikal na kayamanan. At ayan,
Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.